Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, first of all ay gusto ko munang batiin ang magandang araw ang lahat ng mga staff ng Papa Dudut Stories. Kundi dahil sa inyong sipag at di matawarang efforts ay wala kaming libangan tuwing tanghalian at gabi. Ang Papa Dudut Stories kasi ang isa sa mga pastime namin na talaga namang nakakawala ng stress. By the way, sumulat po ako sa inyo dahil gusto kong ibahagi ang kwento ko ng pag-ibig na 4-in-1. Nakakakilig, nakakatawa, nakakainis, at nakakaiyak. At masasabi kong may malaking part ang apelyido ko sa buhay, pag-ibig ko. Just call me Noli. In my mid-30s now, and I'm a real estate agent. Marami ang nagsasabi na pang good boy daw ang looks ko. Mukha raw akong hindi makabasag ng pinggan. Inosente, marupok, kumbaga. Pero syempre ay nagbabago ang panahon. Nagbago ako ng pag-uugali dahil na rin sa hindi ko makakalimutang karanasan na siyang nagpasakit ng puso ko. Hindi naman sa pagyayabang pero marami ang nagsasabi sa akin na gwapo raw ako at mukha raw po akong artista. Faithful ako at stick to one pero walang nagdang relasyon sa akin dahil walang nagkakagusto sa aking babae noon. Kahit na anong gwapo ko kasi palaging natuturn off sa akin ang mga babae. Hindi dahil sa ugali, kilos o hygiene ko kundi dahil sa apelyido ko. Sa lahat yata ng tao sa buong mundo ay ako na yata ang may hawak ng pinakabastos at pinakanakakatawang apelyido. Kaya ayon, palagi akong nasasaktan at umuuwing luhaan sa mga babae. Sa totoo lang ay marami nang nag-uudyok sa akin na palitan na ang apelyido ko. Pero dahil sa paggalang ko sa tatay ko ay hindi ko magawa. Until I realized na hindi ko kailangang maghangad at mamalimos ng pag-ibig. Hinintay ko noon ang right woman who will accept me as I am. Hanggang sa isang araw, may naganap na hindi ko inaasahan. Na-assign ako to spearhead the promotion sa mall ng condominium na binebenta namin. At merong isang middle-aged woman na tingin ko ay mayaman ang lumapit sa promotion stall namin. Hi, bati sa akin ang babae. Kanina pa kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Mas gwapo ka pala kapag malapitan, dagdag pa niya. Natuwa naman ako sa aking narinig, Papa Dudut. Salamat for the compliment, ma'am. Halika po kayo. Upo kayo. Pilyang napangiti ang babae. Ang galang mo naman. Bakit mukha ba akong sugar mommy? Natatawa niyang tanong sa akin. Siyempre agad naman akong sumagot at pinuri ang babae. Hindi po. You look so young and elegant. At saka magalang lang po talaga ako sa mga kliyente namin. Anyway, since naistorbo natin ang oras ng isa't isa, let's talk about business. What can I offer? At yun nga, Papa Dudut, pinag-usapan namin ang condo units na binebenta ko. I tried my best to convince her at mukha namang interesado ang babaeng yon sa mga sinasabi ko sa kanya.
Sounds interesting. Anyway, sa totoo lang ay wala akong balak magkondo pero dahil sa gwapo ang sales agent, I think I changed my mind. Ang bango mo. Lalaking lalaki pa ang amoy. Anong pabango ang gamit mo? Awkward akong napangiti sa babaeng kliyente. Cologne lang po yan. Really? Amoy mamahalin kasi. Anyway, I want to visit your site para naman makilatis ko yung nilalako mong condo unit. Aniya. Pagkatapos ay muli siyang nag-focus sa aking itsura. Blue ba talaga ang mata mo? Magalang naman akong sumagot. Contact lens lang po yan. Amber colored po talaga ang mga mata ko. Kaso po malabo eh. May girlfriend ka na ba? Sa totoo lang papadudot ay para ako nalagay noon sa hot seat dahil sa babae. Magalang pa rin akong sumagot sa katanungan niya kahit na hindi na siya related sa trabaho. Wala pa po ma'am, I'm single. Sagot ko. Talaga? Single ka pa sa lagay na yan? Why? Pihikan ka ba sa babae or maybe are you gay, bi or gigasexual? Natawa ako sa tanong niya. Na-speechless naman ako sa mga tanong niyo ma'am. I'm sorry kung masyado akong matanong, nakangiting sabi ng babae. No ma'am, okay lang po sa akin, straight po ako. I'm single because it's my personal choice. At saka, aaminin ko po sa inyo. Ilang beses na rin po akong nabigo sa pag-ibig. Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang narinig mula sa akin. Really? I'm totally speechless. Sa gwapo mong yan, nabibigo ka pa rin sa pag-ibig? Totoo po ma'am. Madalas kasing ma-turn off sa akin ang mga babae dahil sa bastos kong surname. Bakit? Ano ba ang surname mo at bakit naging bastos? Mahina akong natawa. Tingnan nyo na lang po sa calling card ko ang surname ko. Wika ko sabay abot sa kanya ng aking calling card. You're Arnold, teka. Surname mo ito, seriously? Natatawa niyang tanong sa akin. Yes ma'am, believe it or not. Arnold de Regla? Now I know kung bakit na-turn off sa'yo ang mga babae. I'm sure suklam na suklam ka sa tatay mo, no? On the other hand, nahihiya naman akong sumagot sa tanong ng babae. Hindi naman po, actually I'm proud of my father and my surname de Regla. With a letter F of course. Anyway, I'm Yadira. I'm serious about considering one of your condo units as my investment. Gusto ko na ikaw ang magiging agent ko. Wika ng babae sa akin. Sure ma'am Yadira. Sa puntong yon ay nawala ng hiya ko at masaya ko na siyang kinausap with regards to other details. Then masaya siyang nagpaalam sa akin. Siguro papadudot malaki ang agwat ng edad namin ni Yadira. Siguro mga 20 plus years. But she still possesses young, vibrant and seductive beauty. Isa rin sa asset ni Yadira ang kanyang witty and straightforward na personality. Hindi siya nahihiya sa kung ano ang gusto niyang sabihin. In other words ay nagpapaka-totoo siya. Nakita ko sa kanya ang hinahanap ko sa isang babae and that is why agad ko siyang nakabagayan ng loob. Bukod sa aking kagandahan at talino ay mayaman din si Yadira. Hindi sa nagja-judge ako pero tingin ko sa kanya siya ang tipo ng babaeng dinadaan lahat sa pera. At hindi nga ako nagkamali dahil nang dumating din ang araw ng scheduled tour ko kay Yadira sa site. Nakita ko naman na labis siyang namangha sa kanyang nakita from the facade, lobby, hallways at iba pang mga amenities ng aming condominium. Pagkatapos noon ay dinala ko na siya sa highlight ng tour. Ang ipakita sa kanya ang model unit. Floor area ng unit na ito is 52 square meters. It has 2 bedrooms, 1 toilet and bath. Cable and telephone ready. It has provision for aircon and exhaust fan installations. And of course, this unit is fully furnished. As you can see, we use high class materials, including tiles and paints. Bukong pagmamalaki.
Natuwa naman ako nang makita kong tila nagustuhan ng aking kliyente ang model unit. I like it. Convince me more, sabi pa niya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pang-iengganyo sa kanya. Halika po dito, Miss Yadira. Look at the window. Mula rito ay overview ang buong Quezon City. And as you can see, malapit ang condo na ito sa mga malls. Look, 2 malls kaagad ang katabi. Malapit din sa schools and universities like UP. At walking distance lamang ito sa mga groceries and restaurants. So ano pa ang hahanapin ninyo? May isa pa akong hinahanap. Bigla-biglang sabi ni Yadira sa akin. Nagtaka naman ako. Ano naman po yun, Miss Yadira? Tanong ko sa kanya. Love life, diretsong sagot niya sa akin. Hi Nolly, kahit na anong ganda ng condo unit, kung wala ka namang kasamang mahal mo, wala din. It's not worth it. Medyo nalungkot ako sa kanyang sinabi. Don't worry Miss Yadira, makakahanap din kayo ng love life. Sa ganda niyong yan, sa halip ay pinuri ko na lamang siya at binigyan ng pag-asa. Nolly, matanong kita. Ano sa tingin mo ang edad ko? Nanunuksong tanong sa akin ni Yadira. Hindi sa nambobola ako pero you look like nasa early 30s. Napakabata mong tingnan. Pag-amin ko sa kanya. Mukhang nagustuhan naman niya ang aking sinabi. You're right. Actually, my real age is 47. But I look 30, yet my heart tells me that I'm only 16. Pagsangayon niya sa aking sinabi. By the way, napansin kong ako lang mag-isa ang tinutour mo sa site. Tanong pa niya sa akin. Well, special po kayo sa akin since you're a serious buyer. Mas maganda yon para madiscuss ko sa inyo ng maayos sa mga details. Sabi ko naman sa kanya. Kitang-kita ko na abot hanggang tenga ang kanyang ngiti sa akin. You're right. I'm a serious buyer so I deserve a special treatment. Seryoso din ako sa iyo eh. Sabi niya sabay kindat sa akin. Hindi naman ako nakapagsalita dahil sa sobrang surprise ako sa mga actions ni Yadira sa harapan ko. Yes, I'm interested in buying one of these units here. At saka interesado rin ako sa sales agent na kaharap ko. You know what, Nolly? You're so interesting. Nangaakit niyang sabi sa akin. Medyo naging awkward ang reaksyon ko dahil sa sobrang kaba, Papa Dudut. Kahit di naman kayo eh, interesting din kayo. Sabi ko na lamang sa kanya. Medyo nahihiya pa nga ako noon. Yan ang gusto ko sa iyo, Nolly. Alam mo ba? Swerte ako maging kliyente dahil madali ako makumbinse. And I tell you right now, bibilhin ko na ang unit na ito. I'm sure malaki din ang matatanggap mong commission. Pero kung gusto mong madagdagan pa yan, you know, I have a sideline for you. Na-curious ako sa kanyang sinabi. Ano yun, Miss Yadira? I want you to be my boy toy. Diretsahang sabi niya sa akin. Agad na binili ni Yadira ang condo unit na inaalok ko sa kanya. At kasabay noon ay nakipagrelasyon ako sa kanya, Papa Dudut. Although hindi yun official, anyway first time kong pumasok noon sa pakikipagrelasyon. At masasabi kong kinabahan ako noon. Pero tinanggal ni Yadira ang lahat ng yon. I lost my virginity to her. Binigay ko kaagad sa kanya ang buong puso't kaluluwa ko. Although hindi ko naman sigurado kung seryoso si Yadira sa relasyon namin pero ako sineryoso ko yon. In other words, minahal ko siya ng buong tapat. Samantala, agad kong kinuwento ang una kong pag-ibig sa best friend kong si Krishna. And as expected ay maski siya ay hindi makapaniwala sa ikinuwento ko. Guess what, paring Krishna? I'm in love. Excited na balita ko sa aking best friend. Na naman, heto ba totoo na o baka false alarm na naman ulit yan? Natatawang sabi niya sa akin. Ilang beses mo na kasing sinasabi sa akin na in love ka at may prospect girlfriend ka tapos in the end mababasad ka lang. And the number one reason ang pamatay mong apelyido.
Mukha namang seryoso siya sa akin eh. At saka seryoso rin ako sa kanya, ang sabi ko. Sa reaksyon pa lang na mukha ng playboy kong best friend, alam ko nang na-curious siya sa aking sinabi. Teka, sino ba yung prospect girlfriend mo ha? Tanong niya sa akin. Pare, si Yadira. Pag-amin ko. As expected ay nagulat naman si Krishna. Ano si Yadira? Yung matrona mong kliyente na nabintahan mo ng condo unit? Seryoso ka ba? Tumango ako. Oo pare, sagot ko. Natawa siya ng malakas pagkatapos kong aminin sa kanya ang totoo. Diyos ko naman pare, magkakagusto ka lang sa kulubot pa. Ano ba Krishna? Hindi matanda si Yadira. Actually, she look 20 kapag kaharap mo siya. Kapag naman side view naman, she look 18. Kapag nakatalikod mukhang 15. Pagtatanggol ko sa aking unofficial girlfriend. Kaya overall, she look 53. Wika niya pagkatapos ay muling tumawa ng malakas. 47 pa lang si Yadira, hirit ko. Kahit na pare, matanda na yun. Kung tutuusin halos kasing edad lang niya ang nanay mo. Pangasar ng best friend ko sa akin. Wala akong pakialam pare at saka Krishna siya ang first encounter ko. Pag-amin ko pa sa kanya. Lalong humalakhak ang mapangasar kong kaibigan. Inay ko po. Ano naman ang pakiramdam at siyang nakauna sa'yo? Hindi ka ba kinilabutan habang nakikipag-romansahan ka sa kanya? Kulubot na ang babaeng yun, for God's sake. Natatawa niyang wika. Aba kung magsalita ka parang hindi ka pumapatol sa matanda ha. Agad na kinontra ni Krishna ang aking sinabi. Correction pare. Pumapatol ako sa may edad pero hanggang 10 years lang ang tanda sa akin. Hindi ako pumapatol sa sobrang tanda na. Sa kaso mo pare, 23 ka, 47 siya. So 24 years ang agwat ng edad ninyo. Pero Noli, ano bang nakita mo sa matandang yon? Kayo na ba talaga? Ewan ko ba kung ano nakita ko kay Yadira, pero parang nauhumaling ako sa kanya. Pero Krishna, hindi pa kami mag-on. Ano, nagtukaan na kayo't lahat tapos hindi pa pala kayo mag-on? Sumagot ako. Pero bala kong tutuhanin ng lahat. Huminga ng malalim si Krishna bago muling nagsalita. Okay, hindi questionable ang pag-ibig mo sa kanya. Kaso ang tanong ay mahal ka ba niya? Seryoso ba siya sa'yo? Napaisip ako saglit bago muling nagsalita. Nararamdaman ko naman na gusto niya ako. Malaki ang pagkakaiba ng gusto sa mahal pare ha. Okay, gusto ka niya. Pero mahal ka ba niya? Pwede kasing gusto ka lang niya dahil pampalipas oras ka lang niya. Hay nako. Huwag mo nang seryosohin ang pag-ibig mo dyan sa sugar mommy mo ha. Payo pa sa akin ang aking best friend. Samantala pagkatapos naming magbanding ng kaibigan ko ay umuwi na ako sa bahay para magpahinga. Pero bago yon ay biglang nag-text sa akin si Yadira. Siyempre agad ako nag-reply sa kanya at halos tumambling ang puso ko sa tuwa nang mabasa ko ang huling reply niya sa akin na may 3 salita. I love you. Papa Dudut, hindi ko may paliwanag ang sayang nadarama ko nang mag-I love you sa akin si Yadira. Para bang lumulutang ako sa alapaap. From there I realized na mahal nga ako ni Yadira. Nagpatuloy ang relasyon namin at masasabi kong masaya ako sa piling niya. Nararamdaman ko na ganun din siya sa akin. Kaya naisip ko noon na baka siya na talaga ang right woman na nakatakda para sa akin. Oo, na-realize kong masarap pala ang umibig simula nang dumating sa buhay ko si Yadira. Kahit na malaki ang agwat ng edad namin ay hindi ko siya kinakahiya. Bagkos ay buong pagmamalaki ko siyang pinakilala sa mga kaibigan ko bilang girlfriend ko. And as expected ay marami sa mga kaibigan ko lalo na ang kumpare kong si Krishna ang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ngunit wala akong pakialam sa mga sasabihin nila. Ang mahalaga sa akin ay ang pagmamahala namin ni Yadira. Pero syempre walang relasyon ang hindi dumaraan sa mga pagsubok at selos.
Sino yung babaeng kasama ninyo ni Krishna nung isang linggo sa mall? Seryosong tanong sa akin ni Yadira isang araw habang nagdi-dinner kami sa isang mamahaling restaurant. Sino? Yung Koreanang kliyente ko? Nakita kong sumimangot si Yadira. Exactly, mukha siyang maharot ha. Kliyente ko yon Yadira. Kaibigan yun ni Krishna. Naghahanap kasi ng mabibilhang condo unit dito sa QC. Kaya sa akin dinala ni Krishna. Pagtatapat ko sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin Yadira na nagsiselos ka sa kanya. Agad namang tumanggi ang aking girlfriend. Excuse me, hindi ako nagsiselos sa kanya. Itsura niyang yun, di hamak na mas maganda at mas sexy naman ako sa babaeng yun. Sumang-ayon naman ako. I agree. Mas maganda ka at mas sexy sa babaeng yun. At saka hindi kita ipagpapalit doon. Kahit nga si Krishna hindi type ang babaeng yun eh. Mukha lang siyang manika. Sa puntong yun, ginamitan na naman niya ako ng kanyang makamandag na charm. Alam ko naman na hindi mo ko ipagpapalit sa kanya kasi you're addicted to me. I always make you insane every night. Napangiti lamang ako bilang tugon. Darling, gaano mo ko kamahal? Usisa pa niya sa akin. Bakit mo naman ay tanong? Nagpatuloy si Yadira. Wala lang, curious lang kasi ako. Alam mo na maraming mas bata at mas magandang babae ang mga nagkalat ngayon. Ang mga lalaki ngayon makakita lang ng mas magandang babae kaysa sa kapartner niya ay nakakalimot na. Kahit na maraming babae dyan ang umaaligid sa akin, ikaw lang mamahalin ko Yadira. Paniniguro ko kay Yadira. Sa kabilang banda ay may pagkakataon naman ako na ako ang nagsiselos dahil lapitin ng mga lalaki si Yadira. Pero sa lahat ng lalaking malapit sa kanya, sa kaibigan niyang si Manuel ako higit na nagsiselos. Papadudot halos kasing edad lang ni Manuel si Yadira pero aaminin kong na-insecure talaga ako sa lalaking yon. Matipuno, gwapo at mayaman siya. Kung tutuusin ay mas bagay sila ni Yadira pero ayaw kong isipin yon sapagkat lalo lang akong nasasaktan ng katotohanan. Samantala isang gabi habang magkasama kami sa kama ni Yadira at nagpapahinga ay narinig kong biglang tumunog ang kanyang messenger notification. Akala niya siguro ay tulog na ako kaya dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang kanyang cellphone. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagpasya na rin akong bumangon at tanungin sa kanya kung sino ang nag-message sa kanya ng ganong oras. Wala, kaibigan ko lang. Si Manuel, tipid na sagot niya sa akin. Napansin ko sobrang close kayong dalawa. May halong selos kong sabi sa kanya. Huwag kang mag-alala, magkaibigan lang kaming dalawa. Tipid niyang sagot ulit sa akin. Ano naman ang message niya sa iyo? Nangungumusta lang at saka syempre we always talk about business. Siya kasi ang supplier ng poultry ng restaurant ko. Wika niya. Tahimik lamang akong nakatingin sa kanya. Napansin niya yon kaya muli siyang nagsalita. Tila alam niya kasing nagsiselos ako. Don't worry darling, Manuel is just a friend. Kahit na nanligaw siya dati, di ko naman siya sinagot dahil hindi ko siya type. At saka masyado nang matanda si Manuel para sa akin. Noli, ikaw lang ang love ko, ang sabi pa ni Yadira. Papadudot akala ko noon ay hindi magkakaproblema ang relasyon namin ni Yadira. Pero nagkamali po ako. Muling dumating sa buhay niya ang ex-boyfriend niyang si Manuel. Kung babasihin sa kagwapuhan at kayamanan ay talo na ako. Hindi ko maiwasang magselo sa tuwing nakikita ko silang masayang nag-uusap. Lalo na kapag tungkol sa business at sa pribadong bagay. Gustong sumilakbo ang damdamin ko noon. Pero hindi ko maipahayag kay Yadira dahil na rin sa maraming kadahilanan. Ayaw kong pagmulan niyo ng away at ayaw kong maghiwalay kami ng babaeng mahal ko. Hindi ko kakayanin yon. Samantala'y palaging sinasabi sa akin ni Yadira na business lang daw ang pagiging close nilang dalawa ni Manuel. Gustuhin ko mang maniwala pero iba ang binubulong ng puso ko.
Hanggang sa isang araw, aksidente kong nadiskubre ang katotohanan sa pagitan ni Yadira at ni Manuel. Tandang-tanda ko noong oras na pumunta ako sa restaurant ni Yadira. Agad akong sinalubong ng isa sa mga tauhan niya at sinabing nasa opisina niya si Yadira kasama si Manuel. Bigla ko nagselos at mabilis na naglakad patungo sa kanyang opisina sa likod ng kitchen. At doon ay may narinig akong mga hindi kaaya-ayang pag-uusap mula kina Yadira at Manuel. "Kahit kailan ang sarap mo pa ring humalik, Manuel," narinig kong sabi ni Yadira sa kanyang kaibigan o kabit. "Talaga? So sino ang masarap pagdating sa halikan? Ako o yung boyfriend mong uhugin?" tanong niya sa aking girlfriend. Napahagik-hik si Yadira. "Ang hirap naman ang tanong mo. Next question please." "Kahit na hindi mo sabihin, ako na syempre ang pinakamasarap humalik. At tungkol doon sa boyfriend mo, uhuging bata pa yon. Marami pang kakaining bigas yon bago maging kasing galing ko pagdating sa romansa." Narinig kong pagmamalaki pa ni Manuel. "Masyado kang bilib sa sarili mo." "Well, I admit mas masarap kang humalik kesa kay Nolly. Paano ba naman kasi hustler ka, hindi tulad ni Nolly na salat pa sa experience." Wika naman ni Yadira. "Kahit na pagtapatin pa kami ni Nolly na yan, mananalo pa rin ako." Pagyayabang pa ng lalaki kay Yadira. "Ano? Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Love mo ba ako?" "Oo na, mahal kita. Mas mahal kita kesa kay Nolly." Pag-amin ni Yadira. "Ano, masaya ka na?" sabi pa nito sa lalaki. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay labis na akong nasaktan. Kaya agad akong kumatok sa pintuan para kumprontahin ang dalawa. Agad naman na binuksan yon ni Yadira. "Nolly, anong ginagawa mo dito?" Gulat na wika ni Yadira. "Gusto ko sanang awayin silang dalawa kaso ay dahil na rin sa napapayak na ako at unti-unting nawawala ng lakas at kumpiyansa ay nagdesisyon na lamang akong magparaya. Napadaan lang ako. Sosorpresahin sana kita. Kaso naabala ko pang pag-uusap ninyo ng lalaking yan. Nagmamahalan pala kayong dalawa. Niloko mo lang pala ako, Yadira." "Ano, Nolly? Wala ba tayong face off?" Pangaasar pa ni Manuel sa akin. That time ay na-realize kong there's no point para patulan pa si Manuel. Wag na po, nakakatamad. At saka may paggalang po ako sa mga nakakatanda. "Sige, alis na po ako, magpakasaya kayo." Sabi ko na lamang sa kanya sabay alis ng restaurant. Masakit sa akin ang madiskubre na nagtataksil sa akin ang pinakamamahal kong babae. Doon ko nalaman na ang pag-ibig ay hindi puro lamang saya. May lungkot at hapdi sa puso na kalakip nito. Masakit pala ang magmahal, lalo na kung minahal mo ang isang tao ng buong puso at buong tapat. Pagkatapos ay madidiskubre mo na niloloko ka lang pala. Kaya simula noon ay palagi akong umiiyak. Binuhos ko na sa pag-inom ng alak ang lahat ng sama ng loob ko. Napabayaan ko rin ang trabaho ko at halos masira ang buhay ko nang dahil lang sa isang babae. Buti na lamang at dinamayan ako ng mga kamag-anak at kaibigan ko sa sakit na nararamdaman ko at ginawa nila ang lahat upang tulungan akong makamove on at kalimutan ang lahat ng mga masasakit na alaala. Samantala habang nasa bar kasama ang aking kaibigang si Krishna ay kinuwento ko sa kanyang lahat ng sakit at sama ng loob ko kay Yadira. Bakit gano'n ang mga babae, no? Mahilig magpaiyak sa mga lalaki. Bakit na lang palagi nila akong iniiwanan? Ang saklap talaga ng kapalaran ko. Siguro nakatadhana na sa akin ang paiyakin ng mga babae, no? Naiiyak kong wika. Kasi naman pare, sinabi ko na sa'yo, huwag mong seryosohin ang pag-ibig mo sa matandang yon. Hindi ka nakinig sa akin, ayan tuloy nasaktan ka lang. Sabi naman sa akin ni Krishna. Mahal na mahal ko pa rin si Yadira pare. Kaya nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Pag-amin ko. Kalimutan mo na ang babaeng yon, maraming babae sa mundo na pwede mong mahalin. Sumang-ayon din ako sa sinabi ng aking kaibigan.
Tama ka, Krishna. Hindi ko dapat sineseryoso ang pagmamahal ko sa babaeng yon. Ngayon naintindihan ko na kung bakit naging playboy ka. Pare, karamihan sa mga sinasabing playboy ay mga lalaki nagmahal ng tapat noon sa babae. Pero sa bandang huli ay niloko at sinaktan lang. Kaya hindi mo masisisi kung bakit maraming lalaki naging salawahan. Sa kabilang banda, magiging boring naman kasi ang buhay kapag walang babae. Pero heto ang tandaan mo pare. Kung ayaw mo masaktan, huwag mong seryosohin ang pag-ibig kung hindi ka naman talaga sigurado sa kanya. Magseryoso ka lang kapag dumating na sa puntong maramdaman mo na mahal ka niya at mahal na mahal mo siya. Pero kung hindi ka sigurado sa nararamdaman niya sa'yo, huwag mong dibdibin. Makipaglaro ka lang. Or better yet, umiwas ka na lang. Payo naman sa akin ni Krishna. Huminga na lamang ako ng malalim pagkatapos ay nagpahid na ako ng aking mga luha. Tandaan mo Noli, hindi paglalasing ang gamot sa sugatang puso. Ang mabisang gamot dyan ay moving on. Kalimutan mo na yang si Yadira. Hindi siya ang babaeng iniiyakan. Kaya ikaw Noli, maging matatag ka. Bahagi talaga ng buhay ang minsang masaktan pero sa bawat sakit na yon, may matututunan ka. Yon ang gawin mong gamot para mawala yung sakit na nararamdaman mo. Dagdag pa ni Krishna sa akin. Papadudod, sinubukan ko mag-move on. Noong una ay nahirapan ako pero hindi naglaon ay nakayanan ko rin at tuluyan ang nakalimutan si Yadira. Tinanggap ko na rin ang katotohanang naloko lamang ako. Na-realize ko na hindi si Yadira ang babaeng iniiyakan. Inisip ko na lamang na parang nalugi na lamang ako sa business. Sa kabilang banda ay madalas akong i-text at tawagan noon ni Yadira pero hindi ko na siya sinasagot. At bilang bahagi ng tuluyang pag-move on ay tinanggal ko ang anumang uri ng komunikasyon sa kanya. Nung una ay madalas siyang mangulit sa akin pero dumating din ang panahon na nagsawa din siya. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang na may bago siyang boyfriend na kasing edad ko at isang ahente ng sasakyan. Pagkatapos ng pakikipagrelasyon ko kay Yadira, nag-transform ang buo kong pagkatao. Mula sa pagiging marupok ay tumibay ang dibdib ko. Nakita ko na rin ang totoo kong pag-ibig and to make the story short, after 10 years, asawa ko na siya ngayon at may 3 na rin kaming mga anak. Tanggap din niya ang aking apelyidong Deregla with an F. Nung una'y nahihiya pa ang asawa ko. Natawagin siyang Mrs. ko. Pero kinilaunan ay nasanay na siya at ginawa na lamang niyang biro yon. At tulad ng happy ending sa mga fairy tales, happy din kaming mag-asawa sa relasyong meron kami. Pero wala kaming ending dahil forever ang aming pag-iibigan. Hanggang dito na lamang ang istorya ko. Muli ay nagpapasalamat ako sa pagkakataong mabasa ninyo ang aking sulat. God bless Papa Dudut at sa buong staff ng inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Noli. May pagkakataon talagang sa maling tao ka nahuhulog. Nagmahal ka sa taong playtime lang ang alam. Kadalasan ay nauuwi ito sa masakit at minsan ay devastating na hiwalayan. At normal talagang mahirap yon kalimutan lalo na kung nag-invest ka ng malaki sa inyong pag-iibigan. Ganon pa man ay kailangan mo pa rin mag-move on at tanggapin ang katotohanan. Gaano man yon kasakit, kailangang maisalba mo ang iyong physical, emotional and spiritual well-being nang sa ganon ay muling sumaya ang iyong buhay. Hindi natin kailangan ng taong walang ibang ibinigay sa iyo kundi sama ng loob. Pakawalan sila lalo na yung mga nagdudulot sa iyo ng sama ng loob at stress. Let them go because they don't deserve you. You don't deserve to live in hell. Dahil ang deserve mo ay isang tamang taong sasamahan ka sa iyong ups and downs. Isang taong mamahalin ka sa hirap at ginhawa. At yung hindi ka iiwanan kailanman.
Muli maraming salamat Noli sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Nice to hear na after years ay masaya ka na sa buhay mo. God bless sa iyo at sa buong pamilya mo. Makinig ng horror stories sa Papa Dudut second channel, ang Kaistorya Horror. Hanapin po ang link sa channel na ito. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na sa Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Family YouTube channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa